Praise God. Pwedeng palakpakan natin sa Lord. Ayan. I do believe dadami pa tayo mamaya-maya. Amen, church? So, yung boses ko medyo pasmado. Pasensyahan nyo na mga kapatid. Nadali tayo ng sipon ubo. By the way, pwede bang anyayaan ko ang lahat na for a while, pwede ba tayong tumayo at kamayan naman natin yung kapatid natin sa pananampalataya sa Panginoon. Come on, church. May mga bago po dyan, ano? So let's greet them. Let's welcome them. Come on, mga kapatid. Pakita natin yung pagmamahal ng Panginoon na nakuha po natin. Let's welcome all of them. Ano? Nandyan si Patrick Alcantara, si Zach, si Alicia. Ayan, galing yan sa BBS yung iba. So, let's welcome them, mga kapatid. And, iyan po yung main purpose kung bakit din tayo nagkakasama-sama lahat ngayong linggo, no? So, sulitin po natin. Let's embrace everyone. Let's welcome them. Let's show compassion. Let's show God's love. Ayan. If you would like to pray for them, you could also pray for them, mga kapatid. Because from the past few weeks, di natin alam yung mga pinagdaanan niyan. Baka mamaya problemado na yan sa buhay, sa school, sa work, sa business. Di natin alam yung bigat niyan. Let's pray for them. Ayan, praise God. Mga kapatid, pwede mong palakpakan natin ang Panginoon. Isa pa. Palakpakan natin ang malakas na palakpakan ng ating Panginoon. Why? Because He deserves all the praises, all the claps of our hands, our voices, our life, our breath. God deserves everything in us. Amen, mga kapatid. Ayan. Purihin po ang Panginoon. So, thank you po sa mga buhay nyo. And to all newcomers po, we welcome you in this place. We welcome you so much. And we do hope and pray that hindi ito yung una at huli na attend kayo sa Geos Church, ano? At we hope and pray na ito yung umpisa at masusundan pa. Amen, mga kapatid? So, ayan, maaari na tayong maupo. At pakitapik ang katabi, huwag kang matulog. Yan, bawal ang matulog. Yan. So, hindi ko pa muna umpisan yung preaching, mga kapatid, but I would like to challenge this morning, This is something different from the other one, Di pa tayo mag-umpisa sa preaching, but huwag kayong mag-alala, i-compress ko yung oras. I would like to randomly call someone. And I do believe the Holy Spirit, the God we worship, we praise, is touching one soul today. The Holy Spirit is touching one soul today that binlessed ng Panginoon. Na pwede bang i-share mo yung testimony mo ngayon? Who's that brave soul would like to share yung ginawa ng kabutihan ng Diyos sa buhay niya? I'll give 3 minutes. Who's that brave soul in our church right now? Na nararamdaman mo yung blessing ni Lord, yung sobrang pagpapala ni Lord na gusto mong ipamahagi sa mga oras na to. I am challenging one soul right now. Come on, church. I do believe lahat tayo pinagpala, pero may isang soul dito na kinakatok ng banal na espiritu. Who's that soul? Can you raise your hand and speak here in front and share the goodness of God? Come on, huwag kang mahiya. Alam mo, yung namatay ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, hindi siya nahiya para sa'yo. Out of His love, hindi siya nahiya para iligtas ka mula sa kamatayan at sa buhay. Who's that soul, mga kapatid?
Whose brave soul is that? Come on. Come on. Can we just, yun, praise God. Praise God. Si Nanay. Tara po. Pwede palakpakan natin si Lord? Come on, church. Ito yung oras para maging brave tayo. Di na ito yung oras para maging tumahimik tayo sa ginawa ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kasi maraming ma-inspired, maraming ma-motivate, maraming itatouch ang Panginoon sa ginawa ng Panginoon sa buhay mo. So let's all be brave. To share the goodness na ginawa ng Panginoon. Come on. Yeah. Thank you. Hallelujah. Kanina sinasabi ni Pastor Tom na kung sino sa atin ang binless ni Lord. Walang tumataas na kamay. Sabi ng Lord, ng Holy Spirit, ikaw na. Taas mong kamay mo. Kaya, napataas ang kamay ko dahil purihin po ang Panginoon. 2 years and magti 3 years. Itong gums ko, yung nerves ng gums, hindi ko malaman kung gaano kasakit. Hindi maintindihan ng mga kasama ko sa bahay, pero naintindihan nila nung kasi tuwing sinusumpong ito, tumatakbo ako sa kwarto, nanununtok ako, kung ano-ano ginagawa ko, inaano ko na ang sinusuntok ko ang sarili ko. Sabi ko, bakit Lord, ano bang neto? Alam kong mga ginawa nyo sa akin. Kasi lahat ng mga binless ako ni Lord. Mula noong nakilala ko siya, hanggang ngayon, nandyan siya. Hindi niya kami pinababayaan. Kaya nung mga araw na hindi ko na kaya, pinag-pray ako ng balae ko. Nung pinag-pray ako ng balae ko, nagkaroon kami ng Bible study. Sabi niya, balae, kung hindi pa maalis yan, pumunta ka na ng doktor. Pa-check up mo. Ipa-MRI mo. Akong bahala sa'yo. Akong bahala. Tapos sabi ko, pa-MRI? Ayoko nga eh. Pero sabi nung ayun, sabi nung ito ang irereseta kong gamot sa'yo at saka ano bang iniinom mo? Sabi ko, pregabalin. Sige, inumin mo rin yan. Isabay mo. Tapos nung ininom ko, mula ngayon, mula March, February yun eh. February hanggang ngayon, praise God, hindi na ho sinusumpong. Praise the Lord. Ayun ang blessed ako ng Lord. Praise God. Ayun po. Maraming salamat. At maraming salamat nga pala kay Pastor Tom dahil binigyan niya ako ng mamaaling gamot na pregabalin. Ayun po ang iniinom ko. Binigyan niya ako ng kahon-kahon. Kaya praise God. Purihin po ang Panginoon and blessed ka, Pastor Tom. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you po, Nay. Thank you for your brave heart to share the goodness of God. Pwede palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Ayan. Napakabuti po ng Panginoon. Amen? So next time, yung katabi mo naman yung mag-share. Amen? Yung katabi mo naman yung mag-share na ginawa ng Diyos sa buhay natin. So hindi po ito scripted, mga kapatid.
Live po to. Live tayo sa show ni Kuya Bernard. Naka-live tayo. Hindi to scripted. Hindi to gawa-gawa lang. So purihin po ang Panginoon. Diana, thank you po sa buhay nyo and purihin po talaga ang Panginoon. All credits belong to Jesus Christ, to our Lord and Savior. Amen, mga kapatid. So can we just bow down and let's all welcome God in this place. Though kanina pa siya nandito, kanina pa tayo sinasamahan. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much sa mapagpalang araw na pinagkaloob niyo sa amin. Nakarinig kami ng magandang tugtugin patungkol sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil marami kang ginagamit na kaluluwa sa simbahang ito upang maitaas ang pangalan mo. Lord, thank you din dahil nakarinig kami ng patotoo, testimonya kung saan pinakita mo ang kabutihan mo sa buhay ni Nanay Ana. Lord, we praise you. We glorify you in this place. Continue to dwell in this place and continue to reveal your word right now. May we honor you. May we bless you. May we lift your name on high right now. And Lord, may mga bago. Patuloy niyo pong katukin ang puso nila. Patuloy niyo pong buksan ang puso nila at tamnan ito ng pananampalataya sa iyo. Lord, kayo ang magpalago nito at pagbungahin at pagyabungin niyo po ito, Ama. Salamat po. Salamat po. We love you, Lord, in Jesus' name. All the sons and daughter of Christ will say, Amen. Amen. Palakpakan naman natin ng Panginoon. So pagpasensyahan niyo na yung boses ko dahil malat ako, mga kapatid, ano? Tinamaan tayo ng virus. Nakakahawa to. Ingat kayo sa akin. Biro lang, ayan. So ayan, purihin po ang Panginoon. Papagalingin tayo ng Panginoon. Ano? Panghawakan natin yan. God is our healer. Amen. So ayan. Proceed na po tayo sa preaching natin. Ano? Ang sermon po natin is not something, this is just a topical, sasaglitin lang po natin. Topical and very different sa mga previous preaching po natin. This is gonna be the part 1 of my preaching. So maybe next month po, yung part 2 na. So ang title nito is, mamaya ko na ipapakita, pero naka-experience na po ba kayo in our life kung saan nanood ka ng movie? Nakinig ka ng music sa Spotify, sa YouTube, nanood ka ng movie na nakinig ka. Eventually, nakita mo siya, ang ganda-ganda. May happy ending yung movie. Ang sarap panoorin ng music. Pero na-experience nyo na ba yung after nyo manood, parang bumigat yung damdamin nyo? Na-experience nyo na ba yun, mga kapatid? Yung nag-scroll ka sa Facebook, may nakita kang reels. May nakita kang video clips, tapos pagkatapos mo panoorin, parang nalungkot ka na rin, bumigat na rin yung pakiramdam mo. Samantalang bago ka mag-scroll, ang saya-saya ng buhay mo. Ako lang po ba yung nakaka-experience nun? I do believe hindi lang ako, mga kapatid, ano? Ayan, so yon. So, minsan sa buhay po natin, ang daming mga bagay na pinupull tayo. Ano po ba'y pull? Yung hinahatak tayo. Yung mga emosyon natin, yung mga isipan natin, yung paniniwala mo dati, naiiba na. Naiiba na yung paniniwala mo, unti-unti, kakanood mo ng kung ano-ano. So, the big question is, bakit nga ba nangyayari yun? Ang gusto lang naman natin, mag-enjoy, magkaroon ng time kung saan nagre-relax lang tayo, minsan ganun, Pero bakit parang yung emosyon natin or yung iniisip natin, nag-iiba eventually. Bakit ba ganun? Kaya naman ang pag-uusapan po natin sa mga napapanood natin on social media and what is happening on YouTube, ayan, ano mang pronunciation yan, Facebook, ayan, ang arte, Ayan, so Twitter, may Twitter ba? Wala na ata. Thread, ayan, or IG, Instagram. Okay, so yung mga content kaya na napapanood natin, yung mga video clips or mga binabasa natin pag nag-scroll tayo, usually pag
i-scroll po ako mga kapatid, na nakikita ko mga scripture and some explanation ng mga AI, yan, mga ganyan, sineshare sa Facebook. And kapag ganun, the big question that we should have as a Christian is, legit ba or filtered lang? Ayan, legit kaya yung napapanood ko sa Facebook or sa YouTube? Ayan. So the big question is, totoo kaya ito sa sinasabi ng Panginoon Diyos o hindi? O etong pinapanood ko, no, it's working. Hindi ko lang inaano. It's working. So, totoo ba o hindi? Kaya papasok tayo sa title natin ngayon na legit ba or filter lang? So, kung usapang filter, ano ba yung filter? Yung pastor, kapag nag-selfie ako, tapos ang kinis-kinis ko, ang tangos-tangos ko, tapos ang payat-payat na ng mukha ko, yun yung mga filter, mga kapatid. Ano? Basically, ganun yung filter. Nakakita na ba kayo ng mga stories sa Facebook, sa Instagram, sa social media? Ang ganda-ganda nito. Grabe, nakaka-inspire. Parang crush ko na siya. Tapos nung nakita mo sa personal, ay, talaga ba? Parang nag-iba yung itsura niya. Ano? So, yun yung mga filter. Okay? So, ano ba yung legit ba? So, pag-usapan natin to mamaya. Sometimes we are all deceived by legit ba or hindi. Saan to nangyayari? Kung gold ba to or hindi. Tama? Yung pera ba na 1,000 bill is fake or legit? Mga ganyan, di ba? Ang dali nating mapeke. So right now, as we are in a modern days kung saan ang daming knowledge, right? Bombarded na tayo. Kasi yung ano po natin, generation po natin ngayon is bombarded na. Ano po ba ibig sabihin ng bombarded? Punong-puno na ng kaalaman. Nandiyan na yung kaalaman. Mag-search ka lang sa Google kung paano solusyonan yung ubot sipon. Pwede ka na maging doktor. Pwede ka rin magreseta. Re-resetahan mo yung sarili mo. So Google, AI, tatanungin mo, ano ba yung solusyon sa sakit ng ngipin? Paano ba? Makikita natin yung sagot. Paano ba yung lagnat o sipon? Nandun din. Paano ba magka-girlfriend or boyfriend? Nandun din. Kailangan ko lang magsuot ng maayos, siguro mag-toothbrush, maghilamos. Baka yun yung makikita natin. Ano? So yan, ang dami na natin. So lahat ng sources ay given na mga kapatid sa atin. Kailangan lang natin mag-type, AI, yung context ba ng Bible verse na to is legit ba? Ano ba yung context nito? Makikita na natin, di ba? Mga kapatid? So the thing is, walang Holy Spirit ang AI. Walang Holy Spirit ang social media. That's why we should be careful on what we are trying to watch and we should be careful on what we are trying to study. Ano po? Kung legit ba yan or filtered lang? Kasi now, on these days, we are gonna try to expose what's real in a filtered world. In this world, mga kapatid, hindi lahat ng sounds right, sounds good sa mga tenga natin o sa paningin natin ay legit, ay align sa Panginoon. Tama? Kaya tignan niyo po, pansinin niyo, ang daming relihiyon. Ang daming kung anik-anik, ang daming paniniwala, ang daming division. Tama? Kasi, ito po yun. Lies. Ano yung Tagalog ng lies? Kasinungalingan. Amen. Kasinungalingan. Yung the greatest na kasinungalingan ngayon ay hindi obviously mali. Most likely, malapit yon sa tama. Tama? Siyempre kung magsisinungaling ka, dapat malapit sa tama. Bibigyan kita ng 1K bill. Of course, fake to. Of course, tawag dito, play money. Kung hindi mo siya susuriin ng maayos, hindi mo siya titignan ng maayos, pwede mong ilagay na lang sa wallet mo. Pwedeng tanggapin mo na lang. Right?
So kaya minsan pag bibili tayo, yung mga tindera, ang gagaling eh. Nakaganyan na yan. Tapos hipo pa lang, hawak pa lang, alam na nila. So, ganun din po sa atin as Christians. We should know what's going on social media sa mga pinapanood natin o pinapakinggan natin. Even those songs. And sometimes when we are trying to listen on Spotify, minsan bago ka manood, ang saya-saya mo. Ang saya-saya ng buhay, tapos nung pagtapos mo makinig, depressed ka na. May mga ganon. Puro anxiety ka na. Ang lungkot-lungkot na ng buhay mo. So, we should be careful on this. So, papasok po tayo mga kapatid sa tinatawag na discernment. Para malaman natin kung legit ba or filtered lang yung pinapanood natin o pinapakinggan. So, yan. Kaya ang sabi sa 1 John chapter 4 verse 1, sabi dito, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirit. Anyway, nasa introduction pala tayo. I'm gonna share this with you later on. So, papasok tayo sa discernment, Ano ba yung definition ng discernment na to? Ano ba yung discernment natin? Because I do believe all of us here are Christians and believe in God. We have this gift of discerning power. Lagi natin naririnig yan. Lahat tayo may discernment. Pwedeng ma-discern natin yung isang taong nakatayo dito kung totoo ba yung mga pinagsasabi niya sa buhay niya o hindi. Ayan yung bigay sa atin ng Panginoon. It's a gift from God. So this is discernment. Kung i-define po natin is the spiritual capacity to distinguish between what appears good or right. Bakit what appears good or right, Pastor? Kasi yung kasalanan, yung lies, ano ulit sa Tagalog ng lies? Kasinungalingan. Ayan, nawawala yung term ko. Kasinungalingan ay it appears good or right. Hindi naman yan, mali na agad eh. As we could see or observe on those things, Kaya may makikita tayo, may mga motivational speaker, they include Bible verses sa mga sinashare nila. Mga vlogger. Sinashare nila yung mga Bible verses and so on. It looks good. Parang nabuboost tayo emotionally. Parang ayos yung pag-share niya. Parang tama or goods. Pero kung ididiinan pa natin yung mga binanggit niya na Bible verse, minsan out of context naman pala. May mga ganyan, motivational speaker. Kung magiging aware lang tayo so much, So it's very important na i-work out natin yung discerning power natin bilang follower of Christ. So we know work out po yan. Pakitapik na yung katabi, pakisabi, i-work out mo. Ayan, wag kang magpaloko. Tingnan mo, dali. Wag kang magpaloko. Ayan. So appears good or right. So iyan yung tinatawag natin na filter lang. And what is truly aligned? Kung ito yung tunay na tama. What is truly aligned with God sa Panginoon na sinasamba natin and truth. Ito yung pinag-uusapan natin ngayon na legit ba? Legit ba ito? Yung pinapanood ko or pinapakinggan ko. So let's be cautious on that because later on, spiritual walk natin yung maapektuhan. Okay? So let's move on. So the point number 1 that I would like to share with you, mga kapatid, is not everything that looks good is legit. Yan. Natry nyo na po bang bumili ng mansanas? Yung napakakintab, napakakinis, pulang-pula. Tapos pag uwi mo ng bahay, pagbukas mo, bulok pala. Yan. Bumili na kami ng mga guyabano. Pagbukas mo, puro uod pala. Ang ganda, di ba? I do believe lahat tayo na-experience na yung mga gantong scenario. Na not everything looks good is legit. Ano po yung sabi sa 2 Corinthians chapter 11, verse 14? Sabi sa verse 14, and no wonder for even Satan disguises himself as an angel of light. So deep talks tayo, mga kapatid. Kahit si Satan nagdi-disguise. Tignan nyo nga katabi nyo. Biro lang. Tignan nyo lang. Sabi ko, tignan nyo lang.
Tignan nyo lang Tignan nyo lang. Even Satan disguise themselves. Hindi ko sinabing si Satan yan. Tignan nyo lang kako. Tignan nyo lang ang ginawa ng Diyos sa buhay nila. Napakaganda at napakagwapo po. Amen, church? Para ang hina Amen? Amen. Yan, palakpakan naman natin si Lord. Ayan. Yun. So even Satan disguises himself as an angel of light. So, this is biblical pala mga kapatid, na everything that looks good, hindi ibig sabihin nun legit na yan. Hindi porket maganda magsalita yan or parang malapit, ganun yun malapit sa biblical context, kung ano yung tama at mali, or malapit sa katotohanan, hindi ibig sabihin nun legit na yon. Okay? So maraming nadideceive dito mga kapatid. Kasi even Satan can disguise himself, and paano pa yung buhay natin? Pwede rin tayo mag-disguise. Sometimes, let's try to apply it on ourselves, We disguise ourselves as happy, pero deep inside, wasted pala tayo. Ang dami nating kasalanan ginagawa. Minsan we disguise ourselves here in church that we serve a lot. Naglilinis tayo, kumakanta tayo, nagmu-music tayo, pero internally, bulok na pala tayo. Sometimes we please people lang, but not God. May issue pala sa heart. So, tumalo na agad ako sa application. But let's proceed mga kapatid. So, it repackages it. Nire-repackage ng enemy yung kasalanan, yung lies, yung kasinungalingan. So, hindi lahat ng sa tingin mo tama ay tama talaga. So, let's be cautious talaga mga kapatid. Dahil may mga content or mga may naririnig ako sa atin na napakinggan natin one time yung isang content and then pangahawakan na natin yun. Hindi po ganun mga kapatid. So let's be cautious. So, the enemy doesn't always show up dark. It shows up bright, appealing, and convincing. Ayan. So, minsan, when we trying to watch motivational something, kung saan minsan nasasagasaan na rin yung pamumuhay bilang isang Kristiyano. Ayan, let's be cautious. When you watch on social media, TV, or anything, so we should ask ourselves kapag nanonood tayo ng TV, and makita nyo, nire-redundant ko po yung pinag-uusapan natin para magkaroon ng retention sa ating isipan. So let's always remind ourselves kapag nanonood tayo ng kung ano-ano pa man. We should ask ourselves, what is it promoting? Ano ba yung pinopromote ng pinapanood kong to? Baka mamaya ang pinopromote nitong pinapanood ko ay, sorry sa word ko, kabaklaan. Ayan. Baka pinopromote nito kabaklaan, later on, bakla na rin ako. Ano yung sabi ng mga kabataan? Bading. Tama ba? Ayan, So, let's be cautious on that. Why I'm trying to say this boldly on us, Kasi kailangan natin maging bold, mga kapatid. Kasi kung hindi, lalaki po tayong mahina ang tuhod, yung pananampalataya natin magiging mahina. So, ang gusto ng Panginoon, dapat strong tayo. Pakitabakin mo tabi, strong tayo. Strong tayo. So, ano yung pinapanood natin sa TV, sa media? Ano ba yung pinopromote nito? Baka mamaya, scandal na po yung pinapromote yan. Lust na, immorality na yung pinopromote ng pinapanood natin. Sa ating mga anak, sa ating mga kapamilya, kapag nakikinig tayo ng mga music, ano ba pinopromote nito? Baka mamaya nagiging toxic na to sa utak ng mga anak natin, ng mga kasambahay natin. What is it promoting? Is it about God or not? Ayan. So what is it normalizing? Of course, kapag nag-promote yan, eventually nagiging normal na lang yan. Ginagawa nilang normal. LGBTQ+. Ba't magalit na galit ako sa kanila? Hindi. Joke lang. Hindi ako galit sa kanila. Mga kapatid natin yan. Mahal natin sila.
So yan, what is it normalizing? When someone is promoting on social media about these things, eventually parang nagiging normal na lang. No? Yung pagiging transgender, tingnan nyo, pansinin nyo ngayon mga kapatid, normal na lang siya. No? Yung pagkakaroon ng pag-align ng mga body parts, nagkakaroon ng bukol, bundok, or something pa man, tingnan nyo, normal na lang siya. So, ito yung ginagawa ng environment natin. Ito yung nino-normalize ng mundo natin. What is it normalizing? And lastly is, what is it celebrating? Ano ba sineselebrate nito? Ano ba? Tinataas nito? Yung mundo ba o ang Panginoon? Gino-glorify ba nito ang Panginoong Diyos o hindi? So let's try to ask that question next time kapag nanonood na tayo ng video or kung ano-ano pa man. Yan. So, everything kasi po, mga kapatid, lahat ng pinapanood, tinitignan natin, nagpipreach sa atin yan. May sinasabi yan sa atin. May nais lang sabihin sa atin. That's why we should be cautious. Ang sabi sa Ephesians chapter 4, verses 4 to 15, I just make it short, mga kapatid. No longer tossed to and fro, a deceitful scheme. Huwag tayong matos dito sa mga scheme, sa mga scam, mga ganyan. So, para hindi tayo maduga. So, ito yung sinabi ko kanina. The most dangerous lies don't look wrong. They look almost right. Amen, mga kapatid? Amen? Tignan nyo the fake and the fact. Akala nila katotohanan pero fake pala. So maraming ganyan. Legit ba or filtered lang? Tama ba'y sinasabi ng pastor na to o hindi? We should evaluate that clearly. But before that, we should check our heart. So magpo-proceed tayo dyan later on. So the most dangerous lies don't look wrong. They look almost right. So kasi po, what you consume, this is the second point. Kasi kung ano po yung kino-consume natin, ano yung pinapanood natin, pinapakinggan natin, pinapasok natin sa ating isipan, is it will gonna shape us. That's who you will become later on. Tingnan nyo po, mapapansin nyo po yan, kung may bata kayong inaalagaan, pag pinapanood niyo ng mga agresibo na mga movies, yung mga music na nagwawala, yung mga rock and something makikita niyo po parang nagwawala na rin yung anak niyo as they grow old. Mapapansin po natin yan, So, what you consume will shape who you will become. Pakitapik naman po yung katabi. Mag-ingat-ingat ka. Mag-ingat-ingat ka dahil kung ano yung pinapakinggan mo, it will disciple you. Dinidisciple ka ng mga content na pinapanood mo. So, let's move on, mga kapatid. What you repeatedly expose yourself to, it is shaping your thinking. Tingnan niyo po, yung nakinig ka ng music na something off, parang galit, or nanood ka ng video sa YouTube, yung dati okay kayo kayong mag-asawa, wala naman kayong problema. Masaya kayo sa bahay, Hindi kayo nag-aagalit that time. Malinis yung relasyon nyo, tapos nanood ka ng reels sa Facebook, sa YouTube, tungkol sa galit or kung ano man. Obviously, hindi naman ipapakita ng social media na tungkol sa ganun yun. Yung content na yun, And then later on, after mo manood, galit ka na sa asawa mo. Binubulyawan mo na yan. Sinisigawan mo na yan. It shapes your thinking. It shapes our thinking. Ang dami nakangiting mag-asawa. Pakitabik naman po yung asawa natin. I love you. Yan. I love you. So, what consume us shapes our thinking, Ganun din sa mga youth. So, it influences your desires. Your desires.
tignan nyo, pansinin nyo po, kung makikinig lamang po tayo lagi ng mga worship songs, ng mga preaching online, but let's all be cautious on that. Kasi hindi lahat na nag-preacher is tama. Okay? Hindi lahat na nag-preach, legit. So let's be cautious on that. But if you make babad, binababad po natin yung sarili natin sa salita ng Diyos, sa mga worship songs, later on, ang lalabas na lang sa atin yung kabutihan ng Diyos. It influences our desires, mga kapatid. So let's practice on that, So, ito pa. Kapag binabad naman natin yung sarili natin sa mga kasalanan, sa mga kasinungalingan, it lowers your conviction. Ito na yung time kung saan dadating ang isang Kristiyano ay nagba-backslide na. Kasi ni-normalize niya yung isang kasalanan na sa tingin niya ay tama. Kaya yung conviction sa kanya ng Holy Spirit ay bumababa na. So, pakitapik ang katabi, pakisabi, wag naman sana. Ayan. Wag naman sana. Pakitabi, dali. Wag naman sana bumaba yung conviction mo. Okay? So, yan. So, sabi sa Romans 6, chapter 6, verse 12, do not let sin reign. Wag maghari ang kasalanan sa buhay po natin. So, paano ba nag-work to, Pastor? So, first, you notice it. Nakikita mo. Una, nakita mo, mali pala yung content nito. Then pangalawa, you normalize it. It's going to be a normal na lang sa buhay mo. Yung topic nung content na pinanood mo, pinakinggan mo, magiging normal na lang. O let's say, alam mo na bawal uminom, bawal manigarilyo. It's not healthy. Papabawin natin. Alam mo na bawal uminom ng sugary drink, alcohol, or tawag dito, soda. Alam mo bawal. Kasi eventually, alam mo na, tawag dito, it will affect your body. No? Tataba ka. Most likely, maging diabetic ka. Lalo na kung may history ka. Pagkain ng matataba, ang daming masasaya. Masaya pa po ba tayo? Okay pa po ba tayo? So sa mga nagtatanong po sa pangalan ko, ang pangalan ko po ay Pastor Arnold Lacbo Cruz. Pangalan ko Pastor Arnold Lacbo Cruz. Then, ayun nga, gaya nung sinabi natin, alam mo na bawal sa'yo. Then, tikim ka sa una. Sarap, Pastor. Bawal sa'yo maraming kanin. Masarap, Pastor It's satisfying. It's giving, sabi ng mga youth. It's giving good vibes. Nakakabusog siya. Then later on, when you try, you notice na mali yung isang bagay na to. Mali uminom ng marami, maling magsugal, or kung ano na pa man, ang dami. Then, eventually, you're gonna normalize it. Nino-normalize na po natin yan. Parang normal lang naman yung uminom ako ng maraming, Coke. Ayan. Normal lang naman na magsugal siguro. Normal na lang kumain ng maraming kanin, ng mga sweets. Ayan. Normal na lang siya, mga kapatid. Ayan. Ayan yung tinatawag na nino-normalize na natin yung mga bagay na bawal. Ayan. Marami na po bang galit sa akin? Pastor Arnold po So, yan. Then you desire it. Dinidesire po natin yan. And then eventually, gina-justify na natin yan. When someone tried to correct you, when someone tried to remind you, na kapatid, masama yan. Pag sinabayan ka ng asawa mo, bawal yan sa'yo, kulit-kulit mo. Hindi, minsan lang. Ayan, gina-justify na natin yung ginagawa natin. Hindi, okay lang yan. May maintenance naman. Ayun. Ayun yung mga normal na sagot May maintenance naman. May pain reliever naman. Good luck sa kidney mo. Sorry sa term, good luck. Then you justify it. Ang hilig natin i-justify yung mga ganyang bagay, And then suddenly, what used to feel wrong now feels normal. Nagiging normal na lang po sa atin. Yung pag-inom ng Coke, yung pagkain ng marami, nakakalimutan mo na yung gulay.
Ang sabi ng Diyos, alagaan natin yung katawan natin. Huwag nating abusuhin, mga kapatid. Ayan. Marami na po bang masamaan loob? Purihin po ang Panginoon. Ayan. So, let's move on, mga kapatid, ano? Ito, a positive view on what is happening. A small incremental improvement every day brings greater effectiveness over time. Ano? If we are trying to read the Word of God every day, pray every day, it's gonna give a good, or we're gonna be a good or effective leader later on or someday. Ano? Or magiging mabuti tayong ama, magiging mabuti tayong ina, nanay, kung i-align natin yung every step. Pastor, I'm trying to, to attend prayer meeting, to have a discipleship, to devotion, pray, and so on. That's very good po, mga kapatid, ano? But on the other hand, kapag binaliktad natin yung sitwasyon, ano man yung mga bagay o maliliit na bagay na inaalaw natin unti-unti, yung mga kasalanan na yan, ay naapektuhan din tayo. So what you allow repeatedly will eventually define you. So bakit ka depressed? Bakit ka malungkot? Kasi may mga bagay ka na inalaw sa past mo, sa nakaraan mo. Kaya ka nagkakaganyan ngayon. Amen, mga kapatid. So, kung nagtatanong ka kung bakit medyo mataba yung tiyan mo o may bilbil ka, wala akong pinapatamaan dito, mga kapatid. Mahal ko kayo. Mahal natin ang isa't isa. Nagmamahalan tayo. Amen? Amen. Nagmamahalan tayo. Parang di nyo na ako mahal. Pwede palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Ayan. Palakpakan naman natin kabutihan ni Lord. So if you're asking bakit nagtataka ka, ang laki na ng tiyan mo, medyo bumibigat na yung timbang mo, kasi may mga bagay na inalaw po tayo from the past na, ayun, kaya yun na yung result. Ayan. So let's move on. Discernment is not just external. It's internal. This is the third point that I want to share with us, mga kapatid. Ang discernment po ay hindi lang sa external na bagay na nadidiscern mo si kapatid na ganito, ganyan, ay parang malayo sa Panginoon, parang hindi na nagsisimba, nagde-decline na sa pag-attend sa church. Hindi lang po iyon yung external, ano? Instead, it's also internal. Bakit po? So sometimes we practice na I will avoid these things. A filtered screen can protect your eyes, but only a guarded heart can protect your life. So what is this trying to say? Ano? Pastor, I'm trying to bawasan na po yung diet ko. Binabawasan ko na po yung sugary drinks kasi sinabi sa akin ni Pastora na iwasan ko na. Ayan. Iwasan na daw. Yung pagkain ng maraming kanin, iwasan na. But pag iyon po yung dahilan natin kung bakit tayo hihinto, mababaw. Amen? Mababaw yung dahilan. Ihinto mo yung isang kasalanan kasi baka may makakita sa'yo. Mahuli ka ng kapatiran. Hihinto ka sa pag-inom ng alak kasi baka mahuli ka ni Pastora, ni Pastor Arnold, ni Pastora Malu. Ayan, baka makita ko sa social media, mapagalitan pa ako. Kaya hihinto ako. Ang babaw po ng dahilan mo kung bakit kayo hihinto sa vices mo, sa pagkain mo ng marami. Bakit hindi ito yung maging dahilan mo, kapatid? Ano sabi dito? But only a guarded heart can protect your life. So meaning to say, yung discernment po, it happens internally. Nangyayari internally sa loob. So we should guard our heart. Hello, Kupe. Kaibigan ko po yan, mga kapatid. Ayan, kaibigan natin yan. So it only guarded heart can protect your life. Ano po yung dapat natin na dahilan? Kasi mahal po natin yung Panginoon, kaya hinto tayo sa pagkain ng madami. Hihinto ka sa pag-inom ng alak sa bisyo mo,
sa yosi mo dahil mahal mo yung Panginoon. Hindi dahil sinusaway ka ng kapatiran ni Pastora Malu, Pastor Arnold. Dahil pinagalitan ka o mauhuli ka, hindi po ganun yun. Hihinto ka, dapat ibahin natin yung definition or yung dahilan kung bakit tayo hihinto sa isang kasalanan. Unang-una dahil mahal natin ang Panginoon. Pag yun po yung definition po natin, ayaw nating masaktan ang puso ng Diyos. Ayaw nating masaktan siya. Kasi eventually, kung ang reason mo ay mauhuli ka lang ni Pastora Malu, ni Pastor Arnold, eventually or later on, babalik ka ulit doon. Sa pag-inom ng alak, pagyoyosi mo, sa pagkain mo ng marami. Ngayon, kung ang dahilan mo ay mahal mo ang Panginoon, ayaw mong masaktan ang Diyos na sinasamba mo at sinusunod mo siya sa buhay mo, iba yung impact nun. Pwede palakpakan natin si Lord? So we should protect our life, mga kapatid. Yan. Okay pa po ba kayo? Okay pa po? May inaantok po ba? Okay. Buhay naman. So, next. The gospel. So, ano, Pastor, yung katotohanan? Legit ba or filtered lang? Ito po yung wala nang ibang katotohanan maliban sa Panginoong Hesukristo. The gospel is the only thing that's fully legit. Ayan po yung legit sa atin. At kung align ang puso natin sa Panginoong Hesukristo, most likely we can see what's wrong with that content. What's wrong in that video? What's wrong in that music? Madedetermine po natin kung align tayo sa tunay na legit. And that is our God. So mga kapatid, simple lang yan. We're not just called to i-expose po yung mga kasalanan natin. We are called to embrace the truth. Di po tayo tinawag ng Panginoon para husgahan yung katabi natin ngayon. Kung si Satan man yan, joke lang. Si Judas man yan, joke lang. Yan, hindi tayo ganun, hindi tayo tinawag. Sorry sa word ko, mga kapatid. Ganito lang talaga ako, pagpasensyahan nyo na ako. So, we're not just called to expose lies, We are called to embrace truth. Embrace po natin yung katotohanan na pinalaya tayo ng Panginoong Hesukristo. Amen, mga kapatid. Palakpakan natin si Lord. He deserves all the claps. So, everything in culture is offering a counterfeit, mga kapatid. Everything in our world right now, they are offering a counterfeit. Ano po ba yung counterfeit? Yung mga fake gospel. Di natin alam. Mali pala yung gospel ni ganto, ganyan. Di natin alam yung gospel pala niya, si Kristo hindi na nabuhay muli. Ayan, yung mga ganon, mga kapatid, So we should be careful on those things. There is power kasi in the resurrection of Jesus Christ. Amen, mga kapatid. So yan, everything in culture offering a counterfeit or filtered something. Ano ba yung mga to? Ayan na. The one is identity. It starts with our identity. Ano po ba yung identity na to? We're gonna find our identity in Jesus Christ alone, mga kapatid. We're gonna find our purpose in Jesus Christ alone. The world promise career, magandang negosyo, magandang career kapag professional ka na, kapag engineer ka na, kapag doktor ka na. Ayan yung sinasabi ng mundo. It promise identity. Katanggap-tanggap ka na kapag naging engineer ka. Katanggap-tanggap ka na kapag naging doktor ka. Next, love. Next, purpose. Ibilisan ko na. 10 na pala. Baka naiinip na kayo. Belonging. Ang dami pong counterfeit ng mga bagay na yan. Love in your relationship with your husband or wife. Relationship with your... Iba yung love naman na yan Relationship with your jowa sa mga youth. Sa boyfriend and girlfriend mo. Sometimes it is counterfeit sa will ng Panginoon. Sabi ni Lord, do not equally yoke with unbeliever, but gusto mo, unbeliever. With love, from that, napapalitan na.
Yung focus mo sa Panginoon, yung purpose mo, parang yung career na lang, yung negosyo na lang, mga kapatid. Wala na yung pagsuserve, pagmi-ministry kay Lord. Go ye and make disciples, sabi ng Panginoon, baptize them. Nakakalimutan na natin. Ayun. Nandyan pa po ba tayo? Buhay pa. Belonging. So, Jesus Christ is the only and fully legit. Yan. Jesus Christ is the only and fully legit. Ano po yung sabi sa Matthew chapter 5, verse 13 to 16? We just gonna make it short. Sabi po, you are the salt and you are the light. We are the salt and you are the light. Mga kapatid, this is just a simple reminder to us na tayo ang asin at ilaw ng sanlibutan ito. Kung hindi po tayo gagana bilang asin o ilaw, ano ka? Ano po tayo? Ayan. One time, missioneran po ako na ka-work ko from other company. Nakakasama ko siya day by day sa routine namin, sa work. Ayan. Nakakasama ko siya, pero di niya alam na pastor ako. Parang normalized lang. So of course, hindi ko naman sinasabi. And then one time, parang sa kabigatan ng loob niya, she shared, babae. Shinare niya yung nangyayari sa buhay niya. Hindi ko alam na single mom pala siya. May anak na siya. Ang galing mo ako magtago, Ayan. Tapos, problemado siya. Parang iniwan siya ng asawa niya. Parang sinisisi niya sa anak. Sa anak yung naging problem niya. So, ang nangyari, ayaw niya umuwi ng maaga para sa anak niya. Gusto niya, ayaw niya nakikita yung anak niya. Parang tinuturo niya, yun yung may kasalanan, kung ba't nangyari sa buhay niya, sa career niya, and so on. So, she is depressed. So, she was crying when she's trying to say those things sa akin. And, ayun, eventually, nagpakilala na rin ako. Sabi ko, alam mo, wala tayong pinagkaibaw eh. Just to make this long story short, na-sharean ko siya ng Word of God, and so on. Then she cried, then they accept Jesus Christ as Lord and Savior. And I do hope and pray, ma-invite ko siya dito later on, mga kapatid. It's gonna give a big impact sa buhay niya. So, purihin po ang Panginoon. Pwede palakpakan natin sa Lord. Kasi po, ang Panginoon po nating buhay ay kumikilos sa mga kaparaan ng hindi natin naipo-foresee. Hindi ko po in-expect na masasharean ko siya or something. Ang sa akin lang, nagwo-work kami and so on, professional. And then later on, biglang dumating yung gano'n. Sana makilala niyo siya and I'm happy with that kapag nagkataon, mga kapatid. So yun, we should be the salt and light. And sabi sa Ephesians chapter 4, verse 15, speaking the truth in love. So wag po natin kalimutan na kapag kinikritik natin yung attitude ng mga katabi natin, kung si Judas ba yan o si Satan. Joke lang. So, we should not forget na with love, pakita po natin na mahal po natin sila kapag kinokorek po natin sila. Okay po mga kapatid? Nagkakaisa po tayo doon. Wag po natin kalimutan na ginagawa natin ang lahat ng ito dahil sa pagmamahal. Amen mga kapatid? Amen. So, again, ito, uso to. We don't just say what's wrong. What's wrong? Yung mali. Hindi lang yung mali yung makikita natin. We say what's right. Sinasabi rin po natin kung ano yung tama. Para sa improvement ng bawat isa sa atin. As the time goes by, mga kapatid, I'm not a perfect person. Pwede nyo sabihin po sa akin kung ano yung mga mali ko. At sabihin nyo rin siyempre yung kung ano yung tama. Ayan, magtamaan tayo, mga kapatid. Itama natin ang lahat. Amen. Kasama ko po ba kayo? Amen. So yan, we don't just critic culture. Hindi natin hinusgahan yung simbahan po natin. Ba't ganito yung naging sistema ng simbahan or kung ano mang simbahan pa are outside of us. We don't critic people. We don't just critic people. Kung bakit ganyan yung behavior ng kapatid mo, kapatiran natin. Ba't ganyan yung attitude niya? Ba't laging galit? Kausapin mo,
Uy, tumawa ah. May nakarelate? Parang itatouch mo lang, Parang may kuryente sa katawan eh. Parang na-activate yung pagiging magagalitin eh. No? So we don't just critic them, but we bring answer to them. And that answer, yung kasagutan na yon ay yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Amen, mga kapatid. Amen. So, at the end of the day, mga kapatid, every GIOS member is a minister. Lahat po tayo na nandito ay ministeryo natin. Ang bawat isa, bawat GIOS member is a minister of Christ. Lahat po tayo dito ay alipin ni Kristo Jesus. Amen? At hindi na ng kasalanan. Pwedeng palakpakan natin si Lord? Amen. Purihin po ang Panginoon. So what does it mean, mga kapatid? That means we carry the truth, we represent Christ, and we influence this world by the truth that Jesus Christ died on the Calvary. So, our title for today again, Exposing What's Real in Filtered World, and we are doing it. Ginagawa po natin ito out of love. Dahil mahal po natin ang Panginoon. Dahil sinusunod po natin ang Panginoon. Akala ko conclusion na ako. Tagal pa pala. Joke lang. So, conclusion na. So, action steps, mga kapatid. Saglit na lang to. Bibilisan ko. Action steps natin. 1, test everything. Sabi sa 1 John 4:1, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirit, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. I-test po natin. Question po natin. Yung mga pinapanood natin, napapakinggan natin, test po natin. So in Deep Talks pa, there's a lot on test. Test the spirit of that people, of that social media, of that content na pinapanood natin. Pangalawa, guard our heart, mga kapatid. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer ourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. We should be an instrument po. Paggamit natin ang buhay natin sa righteousness ng Panginoon. Guard our heart. Do not offer it to anything. Huwag po nating hayaan na maduga tayo, madeceive tayo, unti-unti na kalaban, at inormalize na lang natin yung mga kasalanan na yan. Huwag mo nang alagaan yan. Lagi ko sinasabi, do not pet the sin right now, but itakwil mo yan. So, replace filters with truth. Ang daming nagpapanggap, ang daming counterfeit, ang daming mali. But Galatians 5:16, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Ilapit po natin ang buhay natin sa mga kapatiran. Ilapit po natin ang bawat isa sa iglesia, sa Panginoon, para magpalakasan po tayo. Para hindi po natin i-gratify yung gusto ng flesh. So replace po natin yung mga filter na yan ng katotohanan ng Panginoon. We are called to see clearly. We are called to live purely. We are called to speak truth boldly. Huwag po tayo mahiya na sabihin ang katotohanan sa ating mga kapatiran, dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa bawat isa po sa atin. So ano na po kailangan natin gawin, mga kapatid? Every time you watch, listen, scroll, or engage. Kilala niyo po to? Si Bananito at si Strawberryna. Ayan, alam ng mga youth eh. Ayan, daming kwento nila, no? About love life, and so on, and stories, and so on. Ano? But we should be careful on those. Kasi kung ano man yung kinoconsume natin, yun yung magiging tayo. Ano po? Again, for the last time, mga kapatid, legit ba or filter lang? Purihin po ang Panginoon. Pwede palakpakan po natin ng Diyos. Let us all pray. Can I invite everyone to stand up?
as a sign of respect to our living God, close our eyes. Right now, you can pray to God. Pray to God na you'll be more cautious sa mga content na pinapakinggan mo. You'll be conscious about what you listen, pinapakinig mo sa mga anak mo, sa mga kapatid mo. That you'll not just gonna be a critic lang, but you're gonna share the truth to them sa mga kapatid natin sa simbahan. Para may matama po sa atin out of love dahil sa pagmamahal. Right now, you can do that. Heavenly Father, we thank you so much that you share your word to us. You share the truth to us. That you, Jesus Christ, died for our sins. But after 3 days, you rose again. Nabuhay kang muli, Panginoon, upang ipakita yung kadakilaan mo, yung kapangyarihan mo, yung katotohanan na ikaw yung Diyos na makapangyarihan. Ikaw yung Diyos na kayang buhayin ng patay. Ikaw yung Diyos na makakapagpagaling sa aming kasakitan. Ikaw yung Diyos na solusyon sa lahat ng problema sa aming buhay. Lord, thank you so much. Give us the eyes, the discernment in our life to discern the legit thing in this world. And yung filter lang, O God, para maiwasan po namin, O God. Thank you so much, Lord, for your word. Nawa ay hindi dito natapos to. Pamahagi namin ito sa iba at maipamuhay po namin ito. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo. Dahil sa mga oras na to, you embrace us with your unconditional love. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And Lord, once more, we are telling and we are saying to you na mahal din po namin kayo bilang isang iglesia na naglilingkod sa iyo. Salamat, Lord. To you all the highest praise and glory, and all the sons and daughters of Christ will say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Ayan. Praise God po. Praise God. Maaari na pong maupo ang lahat. Church outing. Kaso di naman kayo nakapunta lahat. Yun yung problema. Sayang mga kapatid, di kayo nakasama. Ang saya-saya namin doon. Tapos para may buffet kami doon. Tapos nandun yung mga lechong baka. Lechong tupa. Sayang di kayo nakapunta. Na-miss nyo yung event. Ayan, meron din tong lechong itik, peking duck, mga ganun. Na-miss nyo po mga kapatid, sayang. Sana nakapunta kayo. So anyway mga kapatid, nagkaroon po tayo ng baptism. Basta pwedeng pa-help. So nagkaroon po tayo ng baptism kung saan binaptize po natin some youth people po sa ating simbahan. And we would like to recognize those youth who is boldly surrender and nagpabaptismo sa ngalan ng Panginoong Hesukristo po mga kapatid. And kami lang po ay ginawang instrumento ng Panginoon to baptize them po. So we would like to recognize them and give the certificate. Po, Pastora? Pastora, may sasabihin po ba kayo? Thank you po sa mga kabataan who participated. Napakarami po ng attendance ng mga kabataan. I don't know kung dahil magpapabaptize or gusto lang maligo. Yan. Pero tama po si Pastor Tom, ang dami pong pagkain. Ang saya-saya po namin doon. Hanggang alas 5 po ng hapon. So, ibibigay na po namin yung certificate of baptism sa mga kabataan. Lahat po ito kabataan. Kasi syempre, we are expecting lahat po ng mga katandaan na baptized na. Di po ba? So, babasahin ko po. This is, I think, alphabetically arranged. Certificate of baptism, decertify that Jose Rafael Beltran was baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit as a public declaration of faith in Jesus Christ and commitment to follow Him as Lord and Savior.
This baptism was solemnized in the presence of the members and congregation of Jesus is Our Shelter Church on the 27th day of March 2026 in Bustos, Bulacan. Ayan. Congratulations, Brother Jose Rafael Jr. And then, babasahin ko na po the same content. Ayan, same content po ng certificate. It is given to Saint Gabriel B. Reofrer. Foreigner ba to? Then, the picture po. Next, Jacob Noah Isguera. Pamangkin po siya ni Sister Mean o adopted child. Congratulations to Israel Ledesma. Next, ito po ang pinakang bata sa lahat ng nabaptize namin, si Liza Santos. 11 years old lang po siya. Next, we have Jasmine Maniego. Next, we have Shalom Ledesma. Next, we have Leora Catriel Ramos. Sexy, mana sa mami. Then we have Josephine Maniego. Si Josephine po, masasabi ko po na she's the most promising youth sa ngayon. Po, we give commendation to whom commendation is due. Congrats. And then we have Gian Aguiluz Hermano. Wala po siya. Magkapatid to eh. Wala po yung mag-anak. Si J. Ryan Hermano. Magkapatid po sila. Wala sila. Salamat po sa lahat na nag-participate sa outing 2026. Actually, parang team building na rin po talaga nangyari doon. Though, we understand naman po may kanya-kanyang lakad yung iba dahil summertime. Next year na lang po kayo. Thank you. Group picture daw po. Group kasama si Sam, ang bagong youth chairman. Dati po si Christian ang chairman. Ngayon po, pinalitan ni Sam Leonardo. Sige na. Sige po.
Thank you. Ay, sandali po. Si Pastor Arnold, pagpipray po sila. Ating admin pastor. Andiyan po ba si Pastor Arnold? Sorry, hindi ka namin nasabihan. And tayo po tayong lahat. Samahan po natin si Pastor Arnold para po sa mga kabataang to. Malakas po. Okay na? Okay. Sige, let's pray. Father, we thank you that in you we are alive. That in you we are alive in a new life. So I pray for this batch. I pray that as they bury their old life, that as they buried who they are, I pray that you will reckon into death what is supposed to be dead in them, and let your life be alive in them. And as they walk, and as they chose to walk a life with you, I pray that by the enabling power of the Holy Spirit, they can walk a life according to you. Let your life be upon them, a life that is full of light, a life that is full of love. And I pray, God, as they commit themselves to you, protect whatever you have invested and planted in them. I pray, God, that as they take every step of the way, be with them. That now they are the target of the enemy, but no works of the enemy shall prevail in their lives. And I declare right now, you will use them for your glory. That they are now living a life according to the purpose and design that you have given them. Thank you, God, that as young as they are right now, they have committed, they have submitted themselves to you. I just pray, let there be genuine walk in their life. Be with them, God. Preserve them. Preserve what you have given them, the design and the purpose. Lord, thank you that you're raising young generation for your kingdom. Bless them. Let them be useful wherever they are planted, in their school, in GEOs, in their home. Specifically, God, I pray that they will be useful in their household. Thank you, God. We celebrate, God, their lives. We celebrate that there are lives, again, committed and submitted unto you. Let them live their life according to your will and to your ways. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless Amen. you all. God bless you all. Thank you. Okay na. Ayan. Palakpakan naman po natin si Lord. Sige po, pwede pong maupo muna ang lahat dahil may some announcement lang, ano? Announcement po natin, Juniors Fellowship, we have today, May 31, 2026 after the service. So yung mga kabataan po, ano, you may remain later on after the service kasi may fellowship tayo and it's gonna be happy and joyful, ano. So enjoy lang natin tong fellowship na to. So again, announcement again is prayer meeting Wednesday, June 3, 2025, 7 p.m. Ayan, 7 p.m. ang prayer meeting po natin every Wednesday and we're trying to announce na kung sino yung mag-exhort, si Sister Lynn Beltran. Ayan. So any further announcement? Wala na. So wala na pong announcement. So, Blessed Sunday, GEOS Church. Pwedeng palakpakan natin agad si Lord at tayo po ay tumayo na at wakasan po natin ito sa panalangin. Yan, let us all pray. Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful day, O God. Maraming salamat sa mapagpalang araw na pinagkaloob nyo sa amin. Tunay nga na sa iyo, sa pangalan mo, O Jesucristo, may kagalingan,
may kalakasan, may kapangyarihan, may pagmamahal, may kapayapaan. Panginoon, maghari sa bawat isa sa amin ang iyong pagmamahal. Maghari sa bawat isa sa amin ang kapayapaan. Maghari sa bawat isa sa amin ang kagalingan na bumumula sa iyo. Lord, sustain our needs, sustain our life, sustain every aspect ng buhay po namin. Whether it's spiritual, financial, physical, emotional, o intellectual man. I speak blessing in the mighty name of Jesus Christ. At tinataboy namin ang masamang gawa ni Satanas sa simbahang ito at sa buhay namin. Lord, maghari ka. Patuloy kaming sasamba, patuloy kaming aawit dahil ikaw yung Diyos na tunay, tapat sa iyong mga pangako sa mga anak mo. Lord, patuloy namin iaangat ang pangalan mo because you deserve all the praises. You deserve everything, O God, in our life. Thank you, Lord, for the cross of Calvary. Kami ay hahayo. Kami ay lalabas ng iglesyang ito, punong-puno ng pagmamahal mo upang ipamahagi sa mga taong nangangailangan pa sa iyo. May we obey your word that go ye and make disciples of all nations and baptize them in the name of Jesus Christ. Purihin po ang Panginoon. Sa Kanya ang mataas na papuri in Jesus' name. And all the sons and daughters of Christ will say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay! Yan. Napaka-importante po ng worship, di ba, sa buhay natin. So, additional announcement lang po, this coming Sunday, June 7, we will be having our first ever worship night dito po sa iglesia natin. Sorry, walang poster, but it is 6:30 po ng gabi hanggang 7:30 ng gabi. So it is just 1 hour service and puno siya ng worship songs. Ang kaibahan po niya dito sa Sunday service natin is yung worship natin is walang drum. So it would just be an acoustic night session, worship session kung saan mas mafe-filled ng boses yung lugar na to sa pagtataas kay Lord. Wala masyadong ingay from our instruments. So it's just our hearts, acoustics, keyboards, tsaka po ang boses natin. So if you want to experience a spirit-filled worship night, we invite you to come and join us on Sunday, 6:30 to 7:30 po ng gabi. So ayun pa. Okay pa ba ang lahat? Yes. At may boses pa po tayo para sumigaw. Ano ulit yung sisigaw natin? Hallelujah. Naaalala nila. Sige po, tayo ay sama-sama kumanta bago tayo maghiwa-hiwalay. Hallelujah. Puso ko ngayon maawit ko'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay, isisigaw, hallelujah. Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah. Wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you were more than enough. Ooh, yeah. Minsan pa, puso ko ngayon umaawit. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin.
May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, sama sa habang buhay, isisigaw, hallelujah. Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah. Wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Whoa, whoa, oh, whoa, whoa, oh, whoa, oh, Jesus, you are more than enough. Whoa, 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 oh, Jesus, you are more than enough. Whoa, 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 Jesus, you are more than enough. Whoa, whoa, isisigaw, isisigaw, hallelujah. Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah. Wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah. Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah. Wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Ooh, yeah. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo. Have a blessed day, GS family. Ingat po pauwi. Juniors, may fellowship kayo after this. Thank you.